Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan ang ating bida na si Ye Xinghe ay nadala sa ibang realm dahilan upang magtaka siya ng lubusan. Maya-maya pa ay isang malaking pintuan na may kakaibang hitsura ang bigla na lamang sumulpot sa kanyang harapan, at dahil sa kuryosidad ni Ye Xinghe ay pumasok siya dito, at manghang-mangha siya sa kanyang nakita kung saan napagdesisyonan niyang lumapit sa isang lawa. At bigla na lamang itong tumaas ang tubig dahilan para mabigla dito si Ye Xinghe. At maya-maya pa ay isang bulang apoy ang lumabas sa tuktok ng tubig, at papalaki ito ng papalaki ng titigan ito ng ating bida, dahilan upang magsimula itong tumakbo, at nang tumakbo na si Ye Xinghe ay sa di malamang dahilan ay bigla na lamang siyang sinundan nito ng napakabilis, dahilan upang masisigaw sa takot ang ating bida. Lumipat ang eksena sa mga batang time na nagmi-meditate, nang bigla na lamang nabalik sa paaralan si Ye Xinghe habang nagsisisigaw dahilan upang makuha niya ang atensyon ng lahat, kaya naman inakala ng ibang nababaliw na ito, at maging ang pangit na si Liang Yu ay napalingon dito habang mayabang na sinasabing walang kakayahan ang buong clan ng ating bida na lumaban sa kanya at maging so Ye Xinghe ay isang titig niya lamang. Ngunit nakaramdam din ng takot dito si Liang Yu sa pag-aakalang nagalit sa kanya ng sobrang ang ating bida. Lumipat ang eksena sa ating bida na kasalukuyang pawis na pawis at iniisip nito kung anong nangyayari dahil sa pagkakaalam niya ay nadala siya sa ibang realm kanina dahilan upang isipin niyang ilusyon lamang ito ngunit dagdag pa niya na sobrang makatutihanan sa pakiramdam ang kanyang ilusyon. At habang nag-iisip si Ye Xinghe ay linapitan na siya ng kanilang guro upang ipagsama na sa isang lugar kung saan magaganap ang innate realm exam. At habang nagsisiyalisan ang lahat, isang sa mga kaklase ng ating bida ang lumapit sa kanya at tinatanong nito kung ayos lamang ba ang ating bida, subalit umalis lamang ang ating bida nang hindi ito pinapansin dahilan upang magulat ang kanyang kaklase. Sabay lumingon dito si Ye Xinghe at sinabing pagtatawanan lamang siya nito gaya ng iba at para sa kanya ay sapat na ang kanyang mga narinig, dahilan upang mabigla ito sa sinabi ng ating bida, at sinabi niyang hindi siya gaya ng iba dahil hindi siya nagpunta dito para pagtawanan lamang ang ating bida. Dagdag pa nito na gaya ni Ye Xinghe ay galing lang din siya sa subordinate clan at ang kanyang master ay walang iba kundi si Xuyen. Dagdag pa niya na kailangan lumaban pag binubuli ng master nila, ngunit sumagot ang ating bida na sa oras na lumaban siya kay Liang Yu ay ang kanyang clan naman ang magsusuffer dahil dito. Sinabi ng lalaki na ang sino mang nang aalipusta at tumatawa sa kanila ay mga mangmang, at ginagawa lamang nila ito para sa pansariling kasiyahan. Dagdag pa niya na kung magsusumbong ang ating bida sa ginawa sa kanya ni Liang Yu ay makakaganti siya dito at wag na lang pansinin ang iba bagkos ay gawin itong encourage, at dahil sa kanyang mga payo ay nakuha nito ang loob ng ating bida dahilan upang isipin ni Ye Xinghe na kawili-wili ito. Maya-maya pa ay nagpakilala na ito sa ating bida at ito ay si Long Hong na nagmula sa Pison Town at hinihikayat nitong maging kaibigan ng ating bida. Pumayag naman dito si Ye Xinghe dahilan upang nakangiti itong magpakilala upang magkaroon siya ng bagong kaibigan. Magkasabay ang dalawang nagpunta sa lugar kung saan sinusundan nila ang kanilang guro, at maya-maya pa ay sinabi na nito na nandoon na sila, mariin din itong payo na maging tapat pag nasa loob na silang lahat. At tuluyan na nga ng Gerong binuksan ang tarangkahan, at manghang-mangha ang ilang kabataan sa ganda ng lugar at ang ilang pa dito ay hinahakin tulad ito sa isang palasyo, habang ang ating bida naman ay seryoso lamang na nasa isang gilid. At dahil sa ingay ng ilang kabataan ay nagalit dito ang isang matanda dahilan upang malakas nitong yabatin ang mesa habang sinasabing magsitahimik, dahil isa itong examination hall. Dagdag pa nito na bagamat mga baguhan lamang sila ay kailangan pere nilang sumunod sa mga patakaran ng Heavenly Star Academy, at nagpakilala na din ito bilang isang deputy principal ng Heavenly Star Academy at ito ay si Shu, ang responsibly sa gaganaping innate realm examination. Maya-maya pa ay ipinaliwanag na nito ang mga bato sa mesa kung saan mayroon silang tigpipito nito,
At ito ay isang raw spirit crystal na magiging basihan ng kani-kanilang mga innate abilities at kung makakapasa ba ang mga ito. Dagdag pa ng guro na kung dalawa o higit pa ang ma-sense nila ay makakapasa sila, kung tatlo naman ay higit silang special sa iba at kung apat naman ay maitututing silang isang genius ng paaralan. Dagdag pa ng guro na kung sino man ang makakabuhay ng tatlong crystal o higit pa ay papwede silang kuhanin upang maging disciple ng mga elite teacher ng Heavenly Star Academy, ngunit mariinding sinabi ni Shu na ang hindi makakapasa ay maaaring sumubok sa susunod na taon, at dahil sa mga narinig ay labis na kinabahan ng ating bida na si Ye Xinghe. Maya-maya pa ay pinaumpisahan na nito ang innate realm exam kay Chu Xian na guro ng mga bata at mabilis naman itong sumunod, kaya naman pinaghanda na nito ang lahat at isa-isa ng pinagpapaupo, at nagbigay na din ito ng instruction kung saan pinapalagay nito ang kamay ng lahat, 2 inches above the crystal upang simulang buhayin ang mga ito. At isang lalaki ang hindi na nakapag-ante ng pagsukat ng kanyang sariling innate abilities, kaya naman nauna na itong mag-umpisa, at nang biglang tatlong crystal ang nabuhay nito, habang ang iba namang studyante ay manghang-mangha sa kanilang nakita habang tinatanong ang sarili kung ganito ba ang qualification ng isang anak ng Supreme Family. Habang ang mga elite teacher naman ay konyahan ng nagsipagkomento, gaya ng nanunood, at bigla namang nagsalita ang naunang studyante at ito ay si Liang Yu na mayabang na sinasabing siya na ang susunod, dahilan upang mabigla ang Vice Deputy Principal na si Shu. At habang madali lang nito na sense ang tatlong crystal ay mayabang nitong sinasabing tingnan ang kanyang abilidad. Biglang-bigla naman dito ang ating bida habang iniisip na madali lang nitong nabuhay ang tatlong crystal ng walang kahirap-hirap, habang tuwang-tuwa namang nagsalita ang mukhang galing sa Naruto at sinasabi nitong napakabilis lang nitong nabuhay ang tatlong crystal. Dahil sa mga narinig ay lumaki agad ang ulo ni Liang Yu kaya naman mayabang nitong sinabi sa lahat na wag siyang maliitin dahil di pa siya tapos habang nagmumukhang magnanakaw ng panty ng kapitbahay. At muli na itong nagumpisang buhayin ang isa pang raw spirit crystal, habang takang-taka naman ang iba nitong kaklase, at maya-maya pa ay tuluyan na nga itong nagtagumpay sa pagbuhay pa ng isa pang raw spirit crystal. Kaya naman naubos ang malaking parte ng kanyang lakas, gayunpaman ay manghang-mangha pero dito ang kanyang mga kaklase, habang ang patay gutom namang si Liang Yu ay nais pa sanang subukang muling dagdagan ang mabubuhay niyang crystal subalit na pag-isip-isip din itong baka di na niya kayanin kaya naman tumigil din ito sa kanyang pagpapantasya. Maya-maya pa ay isang studyante naman ang kumuha ng atensyon ng lahat at maging si Liang Yu ay nagulat dito. At ang sumunod na sumubak na ito ay si Xueyan at manghang-mangha dito ang karamihan sapagkat nagawa nitong mabuhay ng mabilisan at walang kahirap-hirap ang 5 raw spirit crystal. At dahil sa nagawa ni Xueyan ay manghang-mangha ang mga elite teacher at maging ang Vice Deputy Principal ng Heavenly Star Academy ay na-impress dito. Kaya naman sinabi ni Vice Deputy Shu na ang pagkakaroon ng abilidad na gaya nito ay sobrang pangbihira, at dagdag pa nito na once in a several year lamang nagkakaroon ng ganitong ability. Habang ang ating bida naman ay tila naging bato sa isang gilid, dahilan upang asarin siya ni Ling Hong. Maya-maya pa ay nagsisunodin na din ang iba sa pag-alam ng kani-kanilang innate abilities at ang iba dito ay masaya habang ang iba naman ay di nagtagumpay. At isang mukhang butiti ang mayabang na sinabihan ang ating bidang common na sa mga disciple ng subordinate clan ang may mababang abilidad dahilan upang lalong kabhan ang ating bida na si Ye Xinghe. At makalipas ang ilang sandali ay inakit na din ni Ling Hong si Ye Xinghe na sumunod na sila, kaya naman kinakabhang sumunod ang ating bida habang makikitang excited ang kanyang brother Ling Hong. At dahil dito ay nakuha nila ang atensyon ng mga elite teacher at kahit di pa nag-uumpisa ang dalawa ay nagbigay na ang ng negatibong komento ang mga ito, subalit binago ni Ling Hong ang paniniwala nilang mababa lamang ang innate abilities ng nagmula sa mga subordinate clan na gaya nila sa pagka-sense niya ng 3 raw spirit crystal,
kaya naman sinabi ng Vice Deputy Shu na kahit palaging nasa Supreme Family ang may malalakas na innate abilities ay lagi rin itong may exception. Masayang-masaya sa kanyang tagumpay si Ling Hong at nagmamaigi ito kay Ye Xinghe kaya naman tinanong nito ang ating bida kung anong lagay. Subalit malungkot namang di makaimak ang ating bida kaya naman nabigla dito si Ling Hong at napatanong na lang kung anong nangyari dito. At gulat na gulat ito nang makita niyang wala man lang kahit isang na-sense na raw spirit crystal si Ye Xinghe na kasalukuyang malungkot sa isang gilid. Abangan sa susunod nating video kung saan muling susubukan ng ating bida na si Ye Xinghe ang kanyang innate abilities dahil sa panghihikayat sa kanya ng kanyang brother Ling Hong kaya naman magugulat ang lahat sa magagawa ng ating bida at maging si Liang Yu ay di makakapayag na malampasan siya ni Ye Xinghe dahilan upang hilingin itong paulitin si Ye Xinghe dahil akala nito na nakatsambo lang ang ating bida. Sa pagpapatuloy din ng kwento ay tuluyan na magsisibukasan ang lahat ng daluyan ng aura sa katawan ni Ye Xinghe dahilan upang lalong pang magulat ang lahat sa magagawa nito at maging si Vice Deputy Principal Shu ay di nakalampas at maging ito ay sobrang mabigla sa ating bida. Kung gusto mong magpatuloy sa ating kwento ay inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe button pati na rin ang bell icon nang sa ganan ay mauna ka sa tuwing may bago tayong upload. Paki-like muna din ang ating video at mag-iwan ka na din ng comment kung gusto mo ma-shoutout. Shoutout nga pala kina Aldrian Banaco, at Inoji Yuki. Thank you sa patuloy na pagsubaybay.